Narinig mo na ba ang tungkol sa apat na anghel na hanggang ngayon ay nakakulong, naghihintay ng isang tiyak na oras, taon, buwan, araw, at maging ang takdang oras upang tuluyang palayain? Ang kasulatan ay nagsasalaysay nito ng malinaw at makapangyarihan. Ang mga anghel na ito ay nakagapos sa tabi ng ilog Euphrates, at sa sandaling sila'y pakawalan, isang pagkawasak ang darating na hindi pa naranasan ng mundo. Ngunit sino nabiayang mga anghel na ito? Bakit sila ay kinulong? At ano talaga ang mangyayari kapag naputol ang kanilang mga tanikala? Hindi ito alamat o kwentong katang-isip. Ito'y nakatala sa banal na kasulatan, partikular sa Aklat ng Pahayag. Ang nakakatakot na detalye ay maaring mas malapit na ang oras ng kanilang paglaya kaysa sa inaakala natin. Ngayon nais kong dalhin ka sa misteryong ito. Ibinubunyag ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa kapalaran ng mga anghel na nakakulong sa tabi ng Euphrates. Sa Pahayag Kabanata 9, talata 14 na, inilarawan ni Apostol Juan ang nakabibiglang pangitain. Narinig niya ang tinig mula sa dambanang nasa langit na nagsasabing, "Akawalan ang apat na anghel na nakagapos sa malaking ilog na Euphrates." Ang utos na ito ay hindi lamang sagisa. Isa itong tunay na kautusan sa loob ng banal na plano ng Diyos, tinakda ng may eksaktong panahon ayon sa kanyang kapangyarihan. At kaagad pagkatapos, inilahad ni Juan ang resulta. Isang malawakang pagdanak ng dugo kung saan malaking bahagi ng sangkatauhan ang mawawala. Dito lumilitaw ang mahalagang tanong, sino ang apat na anghel na ito? Bakit sila nakakulong? At bakit, sa kanyang katarungan, pinanatili silang gapos ng Diyos hanggang sa itinakdang oras? Hindi aksidente ang pagtukoy sa ilog Euphrates. Ang ilog na ito ay may bigat na espiritual at makasaysayan. Sa kanyang mga pampang umusbong ang mga kahariang gaya ng Babylonia at Assyria, mga bansang lumaban sa bayan ng Diyos. Sa mahabang panahon, ang Euphrates ay itinuturing na hangganan sa pagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ng mga puwersa ng kasamaan. At doon mismo, sa lugar na iyon ng tunggalyan, naghihintay ang mga anghel na ito upang palayain. Upang lubos na maunawaan kung sino sila, kailangang sumilip hindi lamang sa Aklat ng Pahayag, kundi pati sa iba pang bahagi ng kasulatan at maging sa sinaunang mga tradisyon na nagsasalita tungkol sa mga nahulog na anghel, atol, at mga digmaang espiritual na may direktang epekto sa pisikal na daigdig. Hindi binanggit ng Biblia ang kanilang mga pangalan, ngunit ang katotohanang sila ay nakagapos ay nagbubunyag ng isang bagay na pambihira. Ang mga anghel na tapat sa Diyos ay kailanman ay hindi ikinukulong. Ibig sabihin, hindi sila mga mensahero ng liwanag, kundi mga nahulog na nilalang na mismong ang Diyos ang nagkulong dahil sa bigat ng kanilang paghihimagsik. Isinulat ni Apostol Pedro sa kanyang ikalawang sulat, Kabanata 2 talata 4, na hindi pinaligtas ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, kundi itinapon sila sa kailaliman at ibinigay sa tanikala ng kadiliman hanggang sa araw ng paghatol. Sa perehong paraan, sa Aklat ni Judas talata 6, mababasa na ang mga anghel na tumalikod sa kanilang itinalagang lugar ay inilaan sa walang hanggang bilangguan, naghihintay sa araw ng kaparusahan. Ang mga pahayag na ito ay tuwirang kaugnay sa nakita ni Juan sa Aklat ng Pahayag. Mga espiritual na nilalang na napakadelikado kaya't sila'y inihiwalay, nakagapos at pinigil na kumilos hanggang sa itinakdang sandali. Ang pinakanakakagulat ay ang malinaw na layunin ng apat na anghel na ito. Sila ay gagamitin upang wasakin ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Ipinapakita nito na taglay nila ang napakalakas na kapangyarihan at kakayahan sa pagwasak. Ang katotohanang sila ay nakakulong hanggang sa tiyak na panahon ay tanda na sila mismo ay bahagi ng dakilang plano ng Diyos sa kasaysayan ng sanglibutan. May ilang tagapag-aral na naniniwalang kaugnay sila sa mga pangyayari noong panahon ni Noe, nang ang tinatawag na mga anak ng Diyos ay napariwara sa pamamagitan ng pakikihalubilo sa mga tao. May iba namang nagugnay sa kanila sa mga kahariang umusbong sa Mesopotamia, duyan ng mga sinaunang imperyo na tahasang lumaban sa may lalang. Anuman ang interpretasyon, isang bagay ang malinaw sa kasulatan. Darating ang araw ng kanilang paglaya at ang buong mundo ay makakaranas ng bigat nito. Ang sinaunang Babylonia ay kilala bilang lugar kung saan sumibol ang mga gawaing espiritual na nasa ilalim ng impluensya ng dilim. Kaya't hindi nakapagtataka na iniugnay ng pahayag ang apat na anghel na nakakulong sa rehiyong yon. Gayunman, ang pinakamahalagang tandaan ay ito, hindi pa sila malayang gayon. Sila ay nananatiling nakagapos, naghihintay lamang sa utos ng Diyos. At dito ipinapakita ang isang mahalagang katotohanan. Kahit ang pinakamapanganib sa mga nahulog na anghel ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at hindi maaring kumilos ng hiwalay sa kanyang kalooban.
Ang ilog Euphrates, ayon sa kasulatan, ay hindi basta ordinaryong ilog. Ito'y nagdadala ng lalim ng kahulugan at hulang espiritual. Mula pa noong sinaunang panahon, nagsilbi itong hangganan na naghihigpit sa mga kaharian at imperyo. Sa pananaw ng espiritu, ito'y sagisag ng hangganang itinakda ng Diyos, isang harang na pumipigil sa ganap na paglaganap ng kasamaan hanggang sa tamang oras. Sa pahayag Kabanata 9, makikita natin na doon mismo sa rehiyong yon pakakawalan ang apat na anghel. Ipinapakita nito na ginagamit ng Diyos ang Euphrates bilang isang simbolikong kulungan, isang lugar ng pagpipigil hanggang sa araw ng kanyang itinalagang paglabas ng kasamaan. Ang Euphrates rin ay kabilang sa mga ilog na nagdidilig sa Mesopotamia, kilala bilang lupain sa pagitan ng dalawang ilog, ang duyan ng mga unang sibilisasyon. Sa lugar na yon umusbong ang paghihimagsik, ang idolatria, at ang matinding katiwalian sa spiritual. Kaya kapag tinitingnan natin ang tanawin na ito, maunawaan natin na may natatanging papel ang rehiyong yon sa katuparan ng mga hula at sa pag-usbong ng mga pangwakas na kaganapan. Sa kabuuan, ang ilog Euphrates ay kumakatawan sa hangganang itinakda ng Diyos laban sa kasamaan. Ipinapakita nito na hanggang sa araw ng hatol, ang kasamaan ay may limitasyon, bagamat ito'y handa at naghihintay lamang ng utos upang kumilos. Ang simbolismong ito ay nagtuturo sa atin na mayroong isang perpektong plano na pinamumunuan na may lalang, kung saan kahit ang pinakamadilim na puwersa ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Marami ang nagtatanong, napakawalan na ba ang mga anghel na ito? Ito'y isang tanong na nangangailangan na maingat na pag-unawa, sapagkat gumagamit ang kasulatan ng mga sagisag at panahon ng propesya na dapat bigyang paliwanag. Ayon sa pahayag, ang pagpapalaya sa mga anghel na ito ay kaugnay ng mga tiyak na pangyayari sa mga huling araw, mga kaganapang hindi pa ganap na natutupad. Pakakawalan sila bilang bahagi ng huling paghatol, sa panahon na malaking kapighatian sa mundo. May mga tagapagturo na naniniwala na ito'y mangyayari sa tinatawag na dakilang kapighatian, isang panahon na matinding pagdurusa at pagsubok bago ang pagbabalik ni Kristo. Mayroon namang nag-angkin na nasasaksihan na natin ang mga palatandaan na malapit na ito, gaya ng mga digmaan, krisis, at lumalalang kaguluhan na yumanig sa mga bansa. Ngunit anuman ang pananaw, isang katotohanan ang nananatili, ang kapangyarihan ay nasa mga kamay ng Diyos. Wala ni isang puwersa ang makakakilos bago dumating ang itinakdang oras. Hindi nakakulong ang mga anghel na ito ng walang dahilan. Ang kanilang pagkakagapos ay bahagi ng plano ng Diyos, at kapag sila'y pinalaya, ang kanilang misyon ay malinaw at nakakatakot. Itinuturo ng Biblia na hindi lamang sila palalayain, kundi sila rin ay bibigyan ng kapangyarihang manguna sa isang malawakang kilusan ng pagkawasa. Sila ay magiging parang mga general ng isang espiritual na hukbo ng kasamaan, pinamumunuan ang mga demonyo at mga puwersa ng kadiliman na maglilinlang sa mga bansa, maghahasik ng kalituhan, at magdadala ng digmaan na higit na mas matindi. Kapag sila'y lumaya, magdudulot sila ng sukdulang paglawak ng kasamaan sa mundo. Ang kanilang gawain ay bahagi ng paghatol ng Diyos, nagsisilbing kasangkapan ng kaparusahan sa mga tumalikod sa kanyang salita. Ang bigat ng kanilang kapangyarihan ay hindi lamang tatama sa spiritual na larangan, kundi pati sa politika at lipunan, itutulak ang sangkatauhan sa kaguluhan, paghihimagsik, at higit pang paglayo sa lumikha. Ang mga puwersang ito ng kadiliman ay tatayo laban sa banal na plano, sinusubukang buwajin ang kaayusang itinakda ng Diyos. Ngunit nakapagtataka, sapagkat kahit ang kanilang paghihimagsik ay sa huli ay nagsisilbi pa rin sa layunin ng Panginoon. Kaya't ang kanilang patuloy na pagkakakulong ay may tuturing ding tanda ng biyayang makadiyos, isang pagkaantala sa mas malalang kaguluhan. Gayunman, kapag dumating ang araw ng kanilang paglaya, ito'y magiging isang makasaysayang pagbabalik loob, isang palatandaan na malapit na ang paghatol at ang mga propesya ay natutupad mismo sa ating harapan. Sa mas malalim na pananaw, ang mga anghel na ito na nakakadena ay hindi lamang larawan na makapangyarihang nilalang na puno ng kasamaan. Sila ay palala na buhay ang tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama, isang kalabang malinaw na nakapaloob sa buong kasulatan. Ang kanilang pagkakakulong ay nagpapatunay na walang bagay na nagaganap sa labas ng kapangyarihan ng Diyos, kahit ang pinakamatitinding espiritu ng kaaway ay nasa loob ng mga hangganang kanyang itinakda. Totoong umiral ang kasamaan, ngunit ito'y limitado, nakagagalaw lamang ito hanggang sa ipahintulot ng Panginoon. Ang kwentong ito ay nagsisilbi ring babala. Ang katotohanang ang mga anghel na ito ay nananatiling nakakulong,
naghihintay ng takdang oras upang palayain, ay nagpapakita na darating ang panahon na matitinding pagsubok. Mga panahong susubukin ng lubos ang pananampalataya at kung saan ang ating mga desisyong espiritual ay magkakaroon ng walang hanggang kahihinatnan. Kaya naman kinakailangan na tayo'y patatagin sa salita, atibayin sa panalangin, at maging mulat sa espiritual na labang humaharap sa atin araw-araw. Ang pagpapabaya sa babalang ito ay panganib ng pagkakaligaw, pagkakahulog sa kaguluhan, at unti-unting paglayo sa Diyos. Kaya't malinaw ang panawagan, dapat tayong maging handa sa espiritual, humahanap ng kanlungan sa kataas-taasan, at pinapalago ang kabanalan at pagsunod sa ating pamumuhay. Sapagkat bagamat dumarating ang mga paghihirap, dapat nating tandaan na ang Panginoon ay may ganap na pamamahala at sa huli, ang kabutihan ang magtatagumpay. Ang apat na anghel na nakakulong sa Euphrates ay hindi lamang simbolo, kundi isang makapangyarihang pahayag kung paanong ang labang espiritual ay may tuwirang epekto sa kasaysayan ng tao. Ipinapakita ng kasulatan na sila'y makapangyarihan, subalit kailanman ay hindi hihigit sa kapangyarihan ng Diyos. Sila'y pakakawalan lamang sa takdang oras, alinsunod sa perpektong plano na may lalang. Dito tayo ginagabayan na pag-isipan ang ating papel bilang mga mananampalataya sa panahong ito ng paghihintay at pagbabantay. Hindi tayo tinawag upang mamuhay sa takot, kundi manatiling matatag sa pananampalataya, alam na tayo'y nasa gitna ng tunay na digmaang espiritual. Ang sikreto ay ang patuloy na paghahanap sa Espiritu Santo, pagpapakain sa ating kaluluwa sa pamamagitan ng salita, pamumuhay sa tunay na pagsisisi, at pagpapatatag ng ating buhay panalangin. At kapag dumating ang mga araw ng kahirapan na ipinahayag sa kasulatan, makakayanan nating lumaban, manatili sa pag-asa, at buong tapang ipahayag ang katotohanan ng Ebanghelyo. Pinapaalalahanan din tayo ng bahaging ito ng isang napakahalagang bagay, ang kasamaan ay may hangganan. Hindi ito malayang naghahari sa mundo, kundi nasa ilalim ng kamay ng Diyos. Ito'y nagbibigay ng kapanatagan sa puso na mananampalataya, sapagkat bagamat kumikilos ang dilim, kailanman ay hindi mapapawi ang liwanag ni Kristo. Kaya't dapat tayong umalis mula sa pagninilay na ito na may matibay na pananalig. Ang tagumpay ay naipagkaloob na sa krus. Ang Panginoon ang naghahari at walang makapipigil sa kanyang walang hanggang layunin. Kahit ang mga anghel na nakakulong sa Euphrates ay hindi makakasira ng kanyang banal na plano. Mula sa pagninilay na ito, hindi lamang tayo lumalabas na may dagdag na kaalaman, kundi taglay din ang panibagong lakas at mas malinaw na kamalayan sa pangangailangang maging handa sa espiritu. Ang katotohanan tungkol sa mga anghel na nakakulong ay dapat magsilbing inspirasyon para palalimin pa ang ating ugnayan sa Diyos, upang tayo'y mapatatag at magabayan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Huwag nating kalilimutan, ang Biblia ang pinakapinagkakatiwalaang bukal ng katotohanan, at dito natin natatagpuan ang mga kasagutan na umaalalay sa atin sa lahat ng kahirapan. Kumapit tayong mabuti, sapagkat ang huling tagumpay ay sa Panginoon. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng kaliwanagan sa mga hiwaga ng salita at nagbukas ng bagong pananaw sa iyong pananampalataya, ibahagi mo ito sa iba. Tulungan mong makita ng iyong mga kapamilya at kaibigan ang mga pahayag na madalas na nananatiling nakatago. Tandaan mo, sa pamamagitan ng pananatiling malapit sa salita, ang iyong espiritual na buhay ay patuloy na itinatayo. Ibahagi at ipalaganap ang nilalamang ito upang mas marami pang tao ang mapatatag sa kanilang paglalakbay espiritual at lumago sa pagkakilala sa katotohanan na nagpapalaya. Naway ang kapayapaan ng Diyos ay sumayo, at naway dumaloy ng sagana ang kanyang pagpapala sa iyong buhay.